Siyempre, kilala na natin ang Migos. Pero alam mo ba ang naging dahilan ng kanilang pagkawatak-watak? Noong 2013, tatlong mapipinsan mula Atlanta ang biglang sumabog sa rap scene matapos ilabas ang kantang Versace. Doon nagsimula ang kanilang rise sa hip-hop. Naglabas sila ng hit tulad ng Baron Bougie, T-shirt, at Slippery. Ang kanilang album na Culture ay nag-number 1 at naging isa sa pinakamalaking rap albums ng panahon nila. Hindi lang music ang tumatak sa kanila, kundi ang fashion sense nila. Kilala ang Migos sa loud at unique na drip, designer fits, IC jewelry, at streetwear na naging trend sa buong hip-hop scene. Naging style inspiration sila ng maraming fans at artist. Sa loob ng ilang taon, kahit saan ka tumingin, Migos ang maririnig mo. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsimulang bumaba ang momentum ng grupo. Noong 2021, inilabas nila ang Culture 3. Pero maraming fans ang nagsabing hindi ito kasing lakas ng mga nauna nilang projects. Pagdating ng 2022, nagsimulang magkaroon ng lamat sa grupo. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Offset at ang kampo ni Quavo at Takeoff tungkol sa business at management matters. Habang si Offset nakatuon sa kanyang solo career, si Quavo at Takeoff naman ay bumuo ng sarili nilang duo at inalabas ang kantang Hotel Lobby. Doon nagsimulang mapansin ng mga fans na may nangyayaring hindi maganda sa grupo. Marami pa ring fans ang umaasang magkakabalikan ng tatlo balang araw. Pero noong November 2022, isang trahedya ang yumanig sa buong hip-hop world. Avatar fan ka ba? Matagal mo na bang hinihintay ang The Last Airbender Season 2? Well, good news dahil tuloy na ang pagbabalik ni Ang at ng Team Avatar para sa panibagong adventure. Download the Look TV app now and enjoy the series for free. Uulitin ko, for free. Habang nasa Houston, Texas kasama si Quavo, nadamay si Takeoff sa isang pamamaril magkatapos magkaroon ng gulo sa isang dice game. Tinamaan siya ng bala at nasawi sa edad na 28. Kaedad ko lang, nagluksa ang buong hip-hop community at para sa maraming fans, parang kasabay ng pagkawala ni Takeoff ang pagkawala ng Migos. At dahil doon, tuluyang natapos ang kwento ng grupo. Hanggang ngayon, parehong solo careers na lang ang tinatahak ni Quavo at Offset. At sa huli, pinatunayan ng kwento ng Migos na kahit ang pinakamalaking grupo ay maaaring matapos. Pero ang musika, alaala, at impluensyang iniwan nila mananatili habang buhay. Kayo, anong Migos song ang favorite nyo? Comment nyo sa baba. Gusto kong basahin. Ako nga pala sa Grimworld. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, follow nyo ako. Yun lang.